Ang iyong bang buhay puno ng pangamba, pag-aalinlangan at walang katiyakan? Ginagambala ka ba ng mga pangyayari na nagaganap ngayon? Mayroon bang kakulangan sa iyong buhay? O nabibigatan ka sa mga suliranin na ibig mong maalis? Ang bawat tao ay naglalakbay sa buhay na pasan ang bigat ng kasalanan. Dahil dito, hindi siya nakararanas ng tunay na kagalakan. Wala siyang kapayapaan sa kanyang puso at mayroon siyang maraming suliranin. Kasalanan ang nag-uudyok sa kanya upang siya ay magsinungaling, may inggit sa kapwa at higit sa lahat upang magmataas. Ang Diyos lamang na nakakaalam ng mga nilalaman ng pag-iisip at damdamin ng tao at mga hangarin nito. Ang Diyos lamang ang nakatatalos ng mga kasalanang ito. Sinasabi sa aklat ng Galatia, chapter 5, verses 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Sinabi niya na kung ang isang tao ay may mahalay na pagnanasa sa kanyang kapwa, siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Sinabi rin ng Diyos na kung tayo ay napupuot sa ating kapwa, para na rin natin siyang pinatay. Nasabi sa unang Juan chapter 3, verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sa pasimula ay nilalang ng Diyos si Adan at si Eva na walang kasalanan. Walang maipipintas sa kanilang pakikisama sa Diyos. Ngunit nalagot ang magandang kaugnayan nilang ito sa Diyos nang suwayin nila siya sa hardin ng Eden. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. Ito po ang sinasabi sa Isaiah chapter 59 verse 2. Ito ang dahilan kaya hindi magkaroon ng kapayapaan ang tao. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay may tiyak na kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang sinasabi sa Roma chapter 6 verse 23. Hindi lamang ito nangangahulugan ng pisikal na kamatayan. Nangangahulugan din ito ng espiritual na kamatayan. Walang katapusang paghihirap at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Sa ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 9, ganito po ang sinasaad. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkahiwalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Walang sino mang naghahangad ng walang katapusang paghihirap. Ang iba pa nga ay nagsisikap gumawa ng mabuti gaya ng pagtulong sa mahihirap, pagsisimba, pagpipinitensya, pagdadasal, upang makaiwas sa kaparusahan o kaya'y magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip. Maaaring mabubuting lahat ito, ngunit hindi nito mababayaran ang parusa sa kasalanan. Sinasabi ng Diyos, ang ating kabutihan ay gaya ng isang maruming basahan. Ito ay matatagpuan sa Isaiah chapter 64 verse 6. At dito naman sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Sinasabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan
ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Tito chapter 3 verse 5. Walang kabutihang tatanggapin ng Diyos bilang kabayaran ng kasalanan. Kung ganon, ano ngayon ang magiging kalugod-lugod na ihandog sa Diyos bilang kabayaran sa kasalanan? Ang ginawa lamang ng kanyang anak na si Jesucristo sa krus. At ano ang kanyang ginawa? Una, siya ang umako ng mabigat na pasanin ng ating kasalanan, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy o krus. Ito ang sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 24. Number 2, siya ay nagbata para sa atin. Sa unang Pedro chapter 3 verse 18, sinasabi dito, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Number 3, siya ay namatay para sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ayon sa Roma chapter 5 verse 8. Si Kristo ay hindi na natiling patay. Nagbangon siyang isang buhay na tagapagligtas mula sa mga patay. Ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 4. Tinanggap na ng Diyos ang ginawa ni Jesus upang tayo makalaya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit paano mangyayari ito? Kailangang tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan chapter 1 verse 12. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Unang Juan chapter 5 verses 11 to 12. Sinabi ni Jesus, narito, ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Pahayag chapter 3 verse 20. Nais mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa iyong puso? Kung ito ay iyong hangarin, ipanalangin ang ganitong panalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ngayon, tinatanggap kita na aking tagapagligtas at Panginoon. Amen. Idinalangin mo ba ang iminungkahi kong panalangin? Kung gayon, tandaan mo ang araw na ito at ang petsa, sapagkat ito ang araw na ikaw ay ipinanganak na muli, ipinanganak sa Espiritu. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay bago na ngayong nilalang kay Kristo. May 4 na mahalagang bagay na makatutulong sa iyong paglagong espiritual at magpapakitang siya'y Panginoon ng iyong buhay. Una, pag-aaral ng Biblia. Ayon sa unang Pedro, chapter 2, verses 2 to 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Pangalawa, pananalangin. Sinasabi sa Juan chapter 16 verse 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Pangatlo, pagsunod. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pang-apat, pagpapatotoo. Huwag mong ikahiya ang iyong pananampalataya kay Kristo. Sinabi niya,
Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ito ay ayon sa Mateo chapter 10, verse 32. Ang apat na ito ay dapat nating ginagawa bilang mga bagong mananampalataya ni Kristo. O kung ikaw naman ay dati na, ito ang magpapatunay na ikaw ay tunay na tagasunod niya. Sa paraan ding ito, ikaw ay patuloy na lalago sa iyong pananampalataya sa Kanya at sa iyong buhay espiritual. Sa unang Juan chapter 5 verse 13, sinasabi sa Biblia, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." Ang buhay na walang hanggan ay sa iyo sa sandaling ikaw ay manampalataya sa Kanya. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong nadadama sapagkat ito ay maaaring magbago sa iyong panghawakan ng Diyos sa Kanyang salita at magtiwala ka sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Kapag Siya ay nangako, ito ay Kanyang tutuparin. Patuloy mong saliksikin ang Biblia upang lalo pang lumago ang iyong buhay espiritual. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig. Roma chapter 15 verse 13. Pagkatapos mong marinig ang lahat ng ito, meron akong tanong sa iyo. Ligtas ka na ba? Tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Meron ka na bang close relationship sa Kanya? Pwede niyo po itong isulat sa comment section ng video ito. At kung meron ka pang ibang mga katanungan, welcome po. Ito ay aming babasahin at sasagutin. Thank you very much. God bless you and see you in the next video.